Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Reaksyon lang dito sa balitang destabilization plot laban sa gobyerno ni Da Junior o ni Marcos Jr. No? Na kalaunan ay bigla naman ding binawi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner. No? Yan ay naging balita, naging laman ng balita, naging issue na galing kay Browner. Ayon sa balita ay meron daw mga destabilization or ugong-ugong ng destabilization sa gobyerno ni Marcos Jr. Kalaunan naman binawi niya yan. Ano ba ang ating reaction dyan? Ano? Dapat maliwan bilang AFP Chief of Staff General Browner, dapat sigurado ka sa mga sinasabi mo, di ba? Dapat sigurado ka, di ba? Meron kayong mga intelligence. Ngayon, kung may destabilization plot, dapat pangalanan mo sino ba yan, di ba? Ganun lang, kasi kalaunan binawi din niya eh. Ngayon, ito naman ang ating take dyan. Ang katatagan ng isang bansa ay nasa pagtingin ng mamamayan eh, di ba? Kahit anong ugong-ugong na mga kudita, destabilization, sino man nagpapakalat niyan, o kung may nagpaplano man, ano, yan ay magiging baliwala kung nararamdaman ng mamamayan yung maganda at maayos at matatag na pamamahala. Ibig sabihin, kung satisfy ang tao sa gobyerno, kung nakikita ng tao yung pakinabang ng isang mabuting gobyerno, baliwala yung mga destabilization plot na yan, di ba? Kasi yung mismong katatagan ng gobyerno ay depende po yan sa nararamdaman at nakikita mismo ng taong bayan, ng mamamayan. So, ang pinakamalaking punto para sabihing mahina ang gobyerno ay kung palpak ang gobyerno. At kung pagbabasihan natin sa mga nakaraang pangyayari, simula nang umupo si Marcos Jr., ano bang nangyari, di ba? Walang fake news ito. Ano bang mga nangyari? Smuggling sa asukal, di ba? Tapos rigudon sa kanyang gabinete. Yung sobrang taas ng bilihin, di ba? Unang taon niya yan, sobrang taas ng bilihin. Yung smuggling ng sibuyas, yung sobrang taas presyo ng bigas. At yung mga kabi-kabilang mga korupsyon na nakikita sa mga confidential fund. Di ba? Na mga questionable mga confidential fund na yan, mga intel fund na yan. At mga pork barrel. So yan, makikita ng taong bayan ay talagang mahina ang gobyerno. Diba? Yun makikita natin, mahina ang gobyerno. So, nasa tao yan kung matatag ba ang gobyerno o hindi, taong bayan ang sasagot. Ngayon, kung may mga ugong-ugong ng destabilization, dapat bilang AFP Chief of Staff, siguraduhin ni General Romeo Browner yung sinasabi niya na kalaunan ay babawiin niya. Sapagkat yung mga ganyang kwento, yung mga ganyang balita, nakaka-apekto yan sa ating ekonomiya, sa ating bansa. Kapag nababalitaan ng mga kapitbahay nating bansa na magulo yung ating bansa. At syempre, alam naman talaga din natin, sa politika ngayon, meron na talagang lamat o talagang nagbiya ka na yung Marcos Duterte. Diba? Kasi si Romualdez talagang klarong-klarong tatakbo na yan sa 2028. Laban dito kay Sara Duterte, kay Inday. Kaya, maliwanag naman talaga yung hatian nila ngayon sa politika. O di ba si Duterte nananawagan pa na huwag magbabayad ng buwis, civil disobedience, may mga ganyang salita si Duterte. So dapat maliwanag kay Romeo Browner kung may kumausap sa kanya, sino ba yung kumausap sa kanya? Dapat i-booking niya yan kung talagang matapang siya. Sino ba yan? Tingnan natin kung ano ba talagang katotohanan dyan. Yun lamang sa atin mga kabunyog. Pero sa atin lagi, yung kapakanan ng taong bayan. No? Kung may makikitang katiwalian, kalokohan, i-booking yan. Di ba? Basta para sa kapakanan ng taong bayan, dapat malaman niya ng taong bayan. At ang gusto natin, isang matatag na bansa. Pero nagiging matatag ang isang bansa kung matatag, maayos, matino ang ating mga leader at mga politiko. Pero kung ang ating mga politiko ay mga palpak, mga nagpapalusot, mga traidor at mga magnanakaw, aasahan natin kahit walang ugong-ugong na mga kudita
kahit walang kwento-kwento ng mga destabilization, talaga namang mahina ang gobyerno kapag ang mamamayan ay hindi kontento. Muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.